Magandang araw sa ating lahat. Ang ibabahagi ko sa araw na ito ay tungkol sa buhay ng mga magsasaka dito sa Pilipinas. Tunay nga namang napakahalaga ang papel ng mga magsasaka sa ating lipunan. Sila ang mga bayani sa likod ng ating hapagkainan at ang kanilang pagsisikap ay nagbibigay buhay sa ating mga mesa. Ngayon, tayo ay maglalakbay sa buhay ng mga magsasaka sa Pilipinas at titingnan natin ang kanilang kalagayan at mga produkto. Sa Pilipinas, higit sa 14 na milyong ektarya ng lupain ay agricultural. Gayunpaman, ayon sa kilusang magbubukid ng Pilipinas, 9 sa bawat 10 magsasaka ang walang sariling lupa. Ibig sabihin, sila'y umaasa sa pagbubungkal ng lupain na hindi kanila. Ang mataas na upa sa lupa ay isa sa mga problema na kinakaharap ng mga magsasaka. Ito'y bunga ng kawalan ng sariling lupa at nagiging hadlang sa kanilang pag-unlad. Ang mga magsasaka ay nag-aalaga ng iba't ibang pananim. Ang isa sa mga pangunahing produkto nila ay palay. Ito ang pangunahing pagkain ng ating bansa. Mula sa palay, nagmumula ang bigas na kinakain natin araw-araw. Sa kasalukuyang sitwasyon ng agrikultura, tila katambal ng salitang kasipagan ang kahirapan para sa mga manggagawa nito. Sa gitna ng pandemya, ang walang katapusang hamon ng gutom at kahirapan ay pasan araw-araw ng bawat magsasakang Pilipino. Mataas ang gasto sa produksyon at ang presyo ng mga produktong petrolyo ay nagpapataas ng halaga ng mga gamot pang-agrikultura. Bunsod nito, bumaba ang level ng produksyon ng agrikultura sa bansa. Gayunpaman, hindi nawawala ang pag-asa. Marami sa mga magsasaka ay patuloy na nagpupunla, nagbubungkal at nag-aalaga ng kanilang mga pananim. Sila'y nagtitiyaga upang may maihanda sa ating hapagkainan. Ang kanilang kasipagan at dedikasyon ay nagbibigay buhay sa ating ekonomiya at kultura. Kaya't sa susunod mong biyahe, huwag kalimutang mag-appreciate sa mga produkto ng mga magsasaka. Sila ang mga tunay na bayani sa likod ng ating pagkain. Isang magandang araw sa ating lahat.